So, this is the bedtime yoga. So, kailangan comfortable yung seat natin and kailangan guys, meron tayong yoga mat. Yun yung pinaka-importante pag mag-yoga. This is the beginner. So, nag-try to po ako dati ng yoga na step by step. So, nagtigil ako. So, nag-start ulit ako ngayong mag-yoga. So, ang ano ko naman sa yoga is for relief, pain relief sa mga muscles. So, before kang sa mga ganitong yoga, ano ka muna, manood ka muna ng mga yoga practice o kaya pwede kang pumunta sa mga yoga app. Ayan. So, ito yung practice na gagawin mo before you going to bed. Simple lang yung yoga na to. Di ka nito pagpapawisan. Parang maging balance lang yung mind and body mo and your soul. So, stretch lang ng konti yan. Yung tawag sa ganyang poses is Janasana. Janasansana. Hindi pala. Janasansana. Janasansansa. Or Janasana. Yung lower back mo, na-stretch niya, and then yung legs mo na stretch din niya. So, yan. Kapag mag-yoga, kailangan, inhale, exhale ka lang. So, actually, 19 minutes talaga yung yoga na yan ng bedtime. So, pinadali ko lang siya. Para ituro sa inyo yung normal poses na mga yoga na nagsisimula pa lang. So, this is the beginner yoga practice sa panggabing yoga. So, hindi pa ako masyadong legit or hindi pa magaling. So, trying hard pa rin ako, guys. Ayan. So, ganyan yung mga poses. After, yun diba tayo mga nanay, madami tayong gawa. So, kailangan talaga mag-yoga tayo ng mga ganitong yoga na kahit pang beginners lang na yoga. So, massage lang natin yung ating mga paa, yan, kasi maraming gawa tayo maghapon. So, i-suggest na tayo ng mga yoga na katulad nito para mas yung mga sakit-sakit natin sa katawan. So, before ka mag-yoga mga ante, pwede ka mag-consult sa yung physician, sa yung doctor. Ayan. So, yan yung yoga practice na ituturo ko. So, all you need to do is, ayan, kuha ka ng unan, ayan, i-relax mo yung sarili mo, inhale, exhale ka lang. Ayan, so yung paa dapat magkadikit, or kahit hindi magkadikit, basta yan, nakaburka kang ganyan. Para nare-relax yung muscle mo sa may pelvic ba yun? Sa may pelvic, nare-relax yung mga muscle natin. So, pinakamagandang yoga yung mga ganitong yoga. Nakaka-relax ng katawan. Tapos, ayan. Ang tawag dito sa ganitong pose is Buddha Kanasana. Ayan. And then, pag ngalay ka na, ayan, ganyan yung poses. Pag ngalay ka na, roll mo lang yung iyong hips para ma-massage yung hips mo. So, syempre, maghapon tayong ngalay. Ayan, pawalis-walis tayo, palaba-laba, panguling-huli. So, kailangan nag-stretch din tayo, guys. And this is the yoga that fits especially sa mga mami. Ayan. Maganda yung mga ganitong yoga. It is not only for fitness, but also the balance of your body, mind, and soul. Kaya, inire-recommend din yung mga ganitong yoga sa mga mami. Hindi naman siya mahirap. Hindi mo naman totally kailangan gayahan as a yoga pro. All you need to do is inhale, exhale. Yung pinaka-importante. Tapos, yung parang namamassage yung buong katawan mo kapag nag-yoga ka. Promise mga kanina kasi masakit yung ulo ko. So, I try yoga for headache. Yun yung bukas kong gagawin. Yung pag may mga migraine ka. Talaga maante, pagkatapos ng yoga na yun, natanggal yung sakit ng ulo ko. And talagang, ito na talaga yung ininish ko.
yung yoga na practice na ganito. Ayan, actually, iaabot mo yan doon sa pinakang doon sa mga pro na nagyo-yoga, abot talaga siya sa kanilang ulo. Flexible talaga yung ulo nila. So, yun lang yun guys. Ang aking yoga for today's video. Sana makahelp ako sa inyo. Ito yung fish pose. Actually, nakakahilo siya. Pero, tinry ko siya. Maganda siya sa may parting chest at sa ulo. Ayan.